Good day, ladies and gentlemen. Welcome po to another video. Nasasagot sa inyong katanungan. Wala namang kay katanungan eh. Andito po tayo ngayon sa Dinalupihan Public Market. Ayan. Andyan po tayo ngayon. Andito po tayo ngayon sa Dinalupihan Public Market. Kumusta po kayong lahat mga kaibigan? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Alam niyo, napansin ko lang, napakarami po ngayon ng online lending applications. Para I believe dati marami na. Pero parang habang nawala na yung mga dati, di po ba, na tawag nito, yung napasarado na po sila kasi yung karamihan sa kanila mga illegitimate, mga illegal na mga nagpapautang, mga hindi registered, at yung iba ay mga scammers na lending company. Ngayon po na-wash out na silang lahat, nawala na po silang lahat. Pero nung nawala naman sila, parang marami ring pumalit. Yung mga pumalit po, pagka kayo po ay nanonood nito, ibig sabihin lagi din pong lumalabas sa inyong YouTube account ang mga patalastas o yung mga commercial po ng online lending app. Kapag kayo po ay laging nakakapanood ng online lending app, malamang itong video na to ay napapanood nyo na din po. Kasi ako po mismo mga kaibigan, napapanood ko po yung mga online lending applications na yan. At encourage ba yon? Nakakabighaning mangutang, 'di ba? Nakakabighaning mangutang lalo na kung kayo po ay may matinding pangangailangan, no? Napanood ko yung mga video po nung mga teachers na nalubog po sa utang. Yung mga nalubog po sa utang na yon, nakakalungkot po yung kalagayan nila, hindi po ba? Parang hindi naman talaga nila ginusto yung malubog doon sa kinalalagyan nilang pagkakalubog sa utang. Wala rin yung mga inutangan nila, mga lending company din po yun. Hindi nga lang yun OLA, online lending app sila. May mga opisina naman sila, may mga permits naman. Kumbaga sa Aquan legit naman yun. Yun nga lang, talagang hindi sila accredited ng DepEd. No, napanood niyo po ba yung video na yon? Ano yung point ko doon? Ano yung aking gustong sabihin sa bagay na yon? Na mahirap po talaga ang buhay. That's number one. That's reality. Mahirap po ang buhay at kahit may trabaho na po tayo, laging hindi nagiging sapat. Laging parang kulang. Bakit po kaya ganun ang nangyayari na kahit may trabaho ka na, bakit lagi pa ring kulang? Bakit parang lagi pa ring hindi sapat? Sa aking sa aking observation, simple observation lang po. Kapag kasi nasimulan mo na ng pangungutang, yun po yun eh. Kapag nasimulan mo ng mangutang ng may patubuan, believe me, magiging cycle po yan. At napakalaking porsyento po ng mga tao ang hindi na makaalis sa cycle ng pangungutang. Yung mangungutang dahil po merong babayaran, at yung babayaran na yun ay utang din. So ang ipambabayad po ay galing din sa utang. Naririnig nyo na po yan siguro ng mas madalas, ng mas malimit, na ang nangyayari, yung perang inutang mo, ipambabayad mo sa isang bagay na inutang mo din. Pwedeng nangutang ka ng pera o pwedeng nangutang ka ng product o produkto, tulad halimbawa ng cellphone o anumang kasangkapan. May masama ba doon kung umutang siya? Actually, wala namang masama doon kung ang ipambabayad mo sa isang bagay ay utang, sa isang utang ay utang din. Nagkakaroon na nga lang po ng problema dahil lumalabas po mga kapatid na hindi talaga natin afford. Yun lang po yun, ang isang bagay. Hindi talaga natin siya afford, no? I-type nyo nga dyan sa baba, hindi ko afford. Maraming bagay po tayo ang hindi afford, no? At minsan, alam naman natin hindi natin afford, subalit sinisikap po nating ma-avail ang mga produktong iyon, makuha yung bagay na yun. Ano yung isang halimbawa po nun? Simple example, cellphone. Marami po ako napanood ng mga commercial dito sa online lending app na mangungutang po sila ng cellphone. Wala namang masama kung mangungutang ka ng cellphone dahil kung meron ka namang sobra. Ang problema po ay ito. Nangutang po tayo ng cellphone sa pag-aakala nating meron nga talagang sobra. Ibig sabihin, hindi po talaga tayo aware kung saan po talaga napupunta yung ating sinisweldo kada buwan. Sabi ko nga po sa mga kaibigan ko, siguraduhin po natin na mag-budget po tayo, mag-notebook po tayo mga kapatid, mga kaibigan. Kung meron kang notebook ngayon, isulat mo dyan kung magkano ba ang iyong tinatanggap sa isang buwan. Pagkatapos niyan, isulat mo din kung saan o ano yung mga obligasyon mong bayaran buwan-buwan. Halimbawa ikaw ay tumatanggap ng 10,000 sa isang buwan. Sulat mo diyan 10,000. Tapos sa baba, item number 1, isulat mo diyan ay kuryente, tubig, upahang bahay, yan. Grocery, 4,000. Pamasahe sa pangtrabaho araw-araw, 4,000.
'di ba? Pamasahe sa isang buwan na 'yon, 4,000. Tapos samahan mo na din siya nung pang-load mo. Magkano yung pang-load mo sa isang buwan? Halimbawa, 500. Isulat mo lahat. Ngayon, kung kulang yung 10,000 mo na pera para doon sa iyong mga bayarin, kailangan mong mag-trim down, kailangan mong gawa ng paraan. Yung kakulangan, it's either magbabawas ka ng gastusin, or number 2, didiskarte ka. Halimbawa ng diskarte, kung dati kumakain ka ng 3 beses sa isang araw, di kumain ka na lang ngayon ng 1 beses sa isang araw. Biro lang po. Kung dati 3 times a day ka kumain, di gawin mo 2 times a day ka na lang kumain. Bakit hindi? Diba? Kung dati kumakain ka sa labas, sa bahay ka nakakain. Kung dati nangungupahan ka, room for rent, ba't di ka mag-bed space ngayon? O kaya naman kung room for rent yung inuupahan mo, humanap ka ng kahati sa iyong inuupahang kwarto. Di po ba? Minsan po mga kapatid, akala lang natin meron tayong sobrang kinikita sa pera natin kaya tayo kumukuha ng mga utang. Pero ang totoo po, hindi talaga sobra yung ating kinikita. Kulang. Ba't ko alam? Naranasan ko po kasi yon. Nasa isip ko, ay kaya ko naman bayaran 2,000 a month. Ay kaya kong bayaran 1,500 a month. Ay kaya kong bayaran 1,800 kada buwan. Yung mga paunti-unti na yun, pag tinotal mo lahat yun, wala na palang matitira sa'yo. Yung kaka-monthly mo na yan, ay may monthly akong 1,500 dito, may monthly akong 2,500 dito, may monthly akong 800 dito, may monthly akong 5,000 dito. Pag tinotal mo po lahat pala yun, hindi na talaga kakasya. No? Wala lang, na-share ko lang na mga kaibigan. Kaya po ganito, ang tanong ko po sa inyo ay paano nyo po sinusolusyonan ang inyong problema sa utang. Okay? Kayo po ay lubog sa utang ngayon. Paano nyo po ginagawa ng paraan at paano nyo po ito sinusolusyonan? Pwede nyo po bang i-comment down below kung ano po yung mga pamamaraan na inyong ginagawa dahil sa inyong pangungutang? O paano nyo nalalampasan na lulutas ang inyong problema sa pera o sa pangungutang? Sige po, please comment down below. Kayo po ba ay tumatakas o tumatakbo o nagtatago? Pa-comment down below po upang matulungan din natin yung ating mga kababayan na lubog din sa utang. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.